at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Belmer mula sa Sindon Bayabo Integrated School ng SDO Ilagan. Ako ay maghahatid ng isang kwentong kapupulutan nyo ng aral. Handa na ba kayo mga bata? Halina't makinig at matuto! Ang aking babasahing kwento ngayon ay tungkol sa isang tatay na nangangalaga sa ating kalikasan. Ito ay pinamagatang si Tatay Waldo. Ito ay isinulat ni Ginang Mary Ann M. Gabatan, isang Master Teacher 2 mula sa Colambugan Central Elementary School, Poblasyon Colambugan, Lanao del Norte, na iginuhit naman ni Ginoong Dan Michael M. Taladwa. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Siya si Tatay Waldo. Tuwing umaga, siya ay naglilinis ng bakuran. Masipag na asawa si Tatay Waldo. Hindi siya namimili ng trabaho. Isang araw, nagulat si Tatay Waldo nang hindi tablan ng itak ang kahoy. Mapurol na pala ang itak. Pumunta si Tatay Waldo sa kusina para maghanap ng magagamit sa pagsibak ng kahoy. Nagulat siya sa nakitang matalim na palakol. "Uwaning, kanino itong palakol?" Tanong ni Tatay Waldo sa asawa na galing sa paglalaba. "Bigay iyan ni Paring Tasyo sa iyo," sagot ni Nanay Waning. "Ay, salamat! May bagong palakol na ako. Waning, ipaabot mo kay Paring Tasyo ang aking pasasalamat sa binigay niyang palakol," sabi ni Tatay Waldo. "Oh, Waldo," sagot ni Nanay Waning. "Mabuti at may magagamit na ako sa pagsisibak," sabi ni Tatay Waldo. "Mag-ingat ka sa paggamit ng palakol, Waldo," sabi naman ni Nanay Waning. "Huwag kang mag-alala, Waning. Mag-iingat ako," sagot ni Tatay Waldo. At nagsimula na siyang magsibak ng kahoy para ibenta bilang panggatong habang nagsasampay naman ng mga nilabhang damit si Nanay Waning. Maya-maya, dumating si Aling Warisa. "Tatay Waldo, nais kong bumili ng 8 bungkos na panggatong." "Tamang-tama, Warisa. 8 bungkos na panggatong na itong nasibak ko," sagot ni Tatay Waldo. "Saan mo ba kinuha ang mga kahoy na iyan?" tanong ni Aling Warisa. "Diyan lang sa tabi-tabi. Mga malalaking sanga ng patay na puno ang kinukuha ko araw-araw," paliwanag ni Tatay Waldo. "Bakit ka nagtitiis sa mga patay na puno? Hindi ba maaaring putulin ang mga puno sa iyong bakuran?" tanong ni Aling Warisa. "Warisa, masamang magputol ng mga puno. Magiging dahilan iyan ng pagbaha," sabi ni Tatay Waldo. "Oo nga pala, Tatay Waldo. Hangang-hanga ako sa malasakit mo para sa ating kalikasan. Nahihiya tuloy ako sa mga sinabi ko," sambit ni Aling Warisa. "Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, alam mo na dapat alagaan ang ating kalikasan," sagot ni Tatay Waldo. "Heto nga pala ang bayad ko sa mga panggatong, Tatay Waldo," sabi ni Aling Warisa sabay abot ng pera. "Bakit ang laki naman nito?" gulat na tanong ni Tatay Waldo. "Masipag po kasi kayo, kaya tulong ko na rin iyang sobrang salapi sa inyo," sabi ni Aling Warisa. Tuwang-tuwa si Tatay Waldo sa natanggap na biyaya. Pinuntahan niya ang asawang si Aling Waning na nagluluto sa kusina para ipagmalaki rito ang halagang kinita mula sa kanyang binentang panggatong. Mula noon,
Lalong naging masipag si Tatay Waldo. Ipinagpatuloy niya ang pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at halaman. At dyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko. Naway may natutunan kayo tungkol sa pangangalaga sa ating kalikasan. Hanggang sa muli! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.